May dinidibdib na napakabigat na problema si Miriam. Ang kanya kasing kaliwang suso, bigla na lang daw lumobo. Ano po, ito talaga lang ang ano siya, ma'am, malaki tapos na bumibigat siya. Tapos parang pakiramdam ko araw-araw, dinadaganan ako ng isang container na tubig. Sir, bata, maglalakad, hihisip niya, ganito, ganyan. Ito, ang laki ng didi niya, yung babae, sinisigawan ko sila na, niya, sana maglipat sa inyo, mga pastos kayo, lahit kayo lahit ng kapwa niyo. At nung inilapit niya ito sa albularyo, imbes na gamutin, di umano, siya'y ginayuma. Nung mag-isang buwan na po siya na iniinom ko, hinahanap ko na yun siya. Pag nakita ko na siya, parang ang saya ko na. Bakit lumobo ng ganito ang dibdib ni Miriam? At ginayuma nga ba siya talaga? May iniindang mabigat na kondisyon si Miriam ng Puerto Princesa City sa Palawan. Pero imbes na gamutin siya ng albularyong nilapitan niya, ginayuma pa raw siya nito. Usap-usapan na sa Barangay Concepcion sa Puerto Princesa City sa Palawan ang tungkol sa kaliwang suso ni Miriam na lumaylay na hanggang sa kanyang bewang. Tumitimbang ito ngayon ng 4 na kilo. Walang supply ng tubig kina Miriam kaya naglalakad siya ng halos 200 metro makapag-igib lang. Mahirap po kasi ito mabigat yung balde. Kailangan ko pong lagi ako magpahinga kasi pagpaakyat pa lang, madulas na kaagad. Masakit siya pag ganitong nagkukusot ako, tapos nahihila ito yung balikat, tapos connect po siya sa likod. Pag matagal na yung brush ko, ano na yun siya, mangalay na lahat. Mas komportable po ako maglaba pag ganyan may upuan, kaysa sa na may upuan kasi parang nahihila siya pag ano. Sa pagligo, nagbabra si Miriam para may pansuporta sa kanyang dibdib. Sa sobrang bigat daw kasi ng kanyang kaliwang suso, lumalim na ang bakat ng bra sa kanyang balikat. Sa tinagal na ng panahon na bitbit ko ito siya, bumabao na yung bra dito sa balikat. Masakit, ma'am. Kapag nangangati ang kanyang dibdib, pinapahiran niya ito ng aloe vera. Tinatanggalan ko lang ng ganyan, balat niya, tapos yan, papahid siya ng ganyan. Ingat din siya sa pagtulog sa tabi ng kanyang mga anak. Sunod time nga yan nga siya, nadagana nung pinapaliti ko siya ng baby pa siya. Napilayan siya, parang nilagnat siya bigla. Hirap din siyang makahanap ng malaking bra. Ito po yung malaking bra, tapos ito naman yung maliit. Malaki talaga ang diferensya niya. Nagsimula ang kanyang kalbaryo. 2 dekada na ang nakalilipas. Ate Miriam! Sandali lang, di pa ako tapos maglaba. Nagtatrabaho daw noon si Miriam nakasambahay dito sa Maynila nung aksidente siyang nasuntok ng inaalagaan niyang bata. Malaking bata po siya, nasa labas po ako ng gate. Aray! Nagasigaw siya doon sa galing sa loob, diretso po suntok sa breast ko. Parang tinis ko lang po yung kirot niya hanggang mag-isang buwan. May tumubo nga po siya na parang mais po kalaki. Kaya nagpa-check up daw siya sa iba't ibang mga doktor. Unang pinatsikapan namin, niresitahan po ako yung pang-cancer. Sabi po nila, mayroon din pong mayuma daw sa breast. Kaya hindi pare-pares yung ano nila, may cancer, may cyst, may mayuma. Buwan-buwan po siya lumalaki. Paglaki niya, kumikirot. Minsan dito na po siya sa mukha ko. Hanggang nagpasya si Miriam na umuwi na lang ng Palawan. Isang araw, meron daw dumating sa kanilang bahay na isang albularyo. Nagpakilala na siya na isa siyang manggagamot. Siyempre, wala akong pampadoktor. So, ang ginawa ko, nagpagamot ako sa kanya. Ito yung bibigay ko sa yung gamot. Ito yung sabi niya na para sa bukol mo na matunaw yun. May nakalagay po ng mga kahoy, dahon. So, isang takip ko lang na ganito, yun po ang dami ng gamot. Sa loob ng halos 1 taon, araw-araw daw ininom ni Miriam ang pinaniwalaan niyang gamot. Pero hindi pa rin daw lumiit ang kanyang kaliwang suso. Sa halip, may iba raw na nagbago ang kanyang
kanyang pagtingin sa albularyo. Nung isang buwan na po siya na iniinom ko, hinahanap ko na yun siya. Pag nakita ko na siya, parang ang saya ko na. Ano ba, magsabi siya na, ganitong araw pupunta ako. Yan, grabe ko na yan kasaya na pupunta na yun siya. Tapos maghanda na yun ako ng mga pagkain. Hinala ni Miriam ang ipinainom sa kanyang langis ng albularyo, gayuma. Talagang tao na to, ginayuma lang ako nito kaya bigla lang ang magkagusto sa kanya agad. Kasi lahat po ng magustuhan niya ng babae, ginagayuma niya. Anakan lang, iwanan. Nagkarelasyon sila at ang kanilang pagsasama nagbunga. Yun na nga, pagbuntis ko na ng 8 buwan na yan, type nag-alis-alis na, hindi na siya nagabalik hanggang sa mga anak na po ako. Masakit ma'am. Siyempre, iniisip niya, para lang akong parausan lang. Parang ginagawa niya na lang ako na baboy na anakan, tapos iwanan. Nakipag-ugnayan ang aming team sa albularyong dating kinasama ni Miriam pero tumanggi itong magpaunlak ng panayam. Pero meron na palang unang kinasama si Miriam na nanlamig naman daw sa kanya nung natuklasan nitong hindi pantay ang kanyang suso. Pero hindi niya po talaga napansin yun kasi po ang ginagawa ko, yung kabila ko pong breast na maliit, inaanuhan ko po ng foam para hindi po mahalata na magkabila. Ang malaki po yung kabila. Sabi niya, akala ko pantay yung breast mo na ganun malaki. Hindi niya tanggap na ganun pala, na may sakit pala ako. Buntis sa pangatlong anak si Miriam nung iwan siya ng kanyang unang mister. Siyempre po, masama po yung loob ko na ganun po yung nangyari sa akin. Iniisip ko po na sana kasama ko pa ngayon ang mga anak ko. Tapos ganun na ginawa niya. Kahit hirap, mag-isang binubuhay ni Miriam ang mga natira sa kanyang anak. Pinilit niyang magpakatatag pero may mga pagkakataon pa rin daw na gusto na niyang sumuko. Halos wala na po nag-asikaso sa akin. Hirap na po ako. Tapos ganyan pa. Ako pa yung single parent lang. Halos mag-apply ako ng trabaho. Walang mag-ano sa akin, ma'am. Kasi nga, ganito ang sitwasyon ko. Sinasabihan nila ako na baka daw kung ano daw mangyari sa akin, sila daw isisihin. Sinamahan ng aming team si Miriam na magpa-check up. Ito po yung gagawin natin sa iyo. Pa-x-ray tayo ng baga mo, pa-ultrasound ng suso mo, including yung kilikili mo, baka may makita doon na hindi ko nasalat. Base sa history niya at saka sa physical feature niya, ang primary impression is gigantomastia. Ang gigantomastia, kondisyon kung saan nagiging abnormal ang paglaki ng suso dahil sa hormonal imbalance. It can happen bilateral, magkabilaan, pwede rin siyang unilateral or one side lang. It is a very rare case. Kailangan niya magpa-biopsy para ma-confirm kung may cancer form ba siya or wala. Kasi yung surgical procedure mo, magbabase din doon. Kung if ever na benign siya, mastectomy, yung pagtanggal ng buong boobs niya, ay pwede mo magawa. Hindi raw ito bunga ng pagkakasuntok sa kanyang dibdib. Coincidence lang yung pagpasok ng trauma doon. Sa araw ding yon, may sumorpresa sa kanyang mga espesyal na bisita. Mama niyo yan. Wait mga anak ko, halos napunta sa akin. Kasi ang tagal po hindi ko nakita. Hindi ko kayo mayakap na. Please. Alam ko kami niya rin ako matanda dahil sa tagal ng panahon na umalis sila sa akin. Eh, hindi na rin ako makilala. Alam sana tanggapin mo ako. Pagpatawad niyo ako na hindi ko kayo naalagaan. Yung pagpapatagal. Hindi ko po yung ginawa kasi sinabi niya sa akin yung pag-iwalay namin. Daling ko rin yung mga anak kasi hindi niya kayang buhayin. Bakit sinundo ka ni nanay? Kasi hindi ka sumama. Kaya nga doon ay nagsalita ka sa akin. Natakot ako na gano'n ang gawin mo sa akin. Na ipata mo ako sa pamilya mo.
Wala akong sinabi sa'yo. Dalawin mo anak mo. Okay lang. Kung gusto mong gabayan ng anak mo atin sundo sa parang, hindi, atin sundo mo. Hindi ko kayo pipilitin. Alam ko ba lang araw matanggap nyo rin ako. Samantala, para kahit papaano makatulong kay Miriam, binigyan siya ng aming programa ng kaunting tulong, pera at grocery items. Masaya lang po ako na nagkaroon kami ng ganito na tulungan. Tagal-tagal ko na pong hinintay na may mag-ano sa akin. So ngayon lang po. Umaasa si Miriam na sa tulong ng mga may malalaking puso, gagaan ang kanyang dinadala. At kung sino naman po sana yung may mabuting puso po, na sana nagmamakawa po ako, natulungan din po ako na makapagpagamot, makapagpa-opera. Nagayuma ka na rin ba? Paano? Pakikwento naman. I-tweet gamit ang hashtag KMJS. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.